Yo, what's up mga kachismoso at kachismosa? Welcome back to our YouTube channel. So ngayon ang pag-uusapan natin sa isa sa mga pinag-uusapan na naman ngayon patungkol dito sa grand winner ng PBB, walang iba kundi si Piang Smith. So ano nga ba yung mga naging mga naging issue, mga naging usapin patungkol sa kanya. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. So bago tayo pumunta sa dakong yan, So sino nga ba si Fiang? So ang tunay na pangalan ni Fiang ay Ashley Sophia Dancisco Smith. So or mas kilala siya bilang Fiang Smith. Ipinanganak noong May 14, 2006 sa Mandaluyong City. 18 years old siya nung 2024. So ano pa lang siya ngayon, bata pa pala to. So 19 years old. So may lahing Filipino-American itong si Fiang at ipinanganak sa isang Pilipina. At ang tatay niya ay isang Amerikano. So nag-aral din si Fiang sa Jose Rizal University. At nagtapos ng senior high school sa Lyceum Alabang noong 2025. So yan si Piang. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, actually sumikat itong taon to, at may itsura, maganda rin talaga itong babae na to. At mas nakilala siya, at nagustuhan siya ng maraming Pilipino dahil sa kanyang ugali na napaka-prangka, totoo sa sarili. Pero syempre sa gitna ng tinatamasa niyang kasikatan ngayon, syempre may mga responsibilidad din siya na dapat niyang ingatan din. Kaya marami din talagang napupuna yung mga Pilipino sa kanya. So nagsimula noong 2021 bilang isang influencer sa TikTok at Instagram, So umabot sa milyong followers, so 5.9 sa TikTok at 1.5 million sa Instagram. So hindi biro yung kanyang mga followers. So madami talaga. Lalo pa ngayon na nakilala siya. At sumali at itinanghal na grand winner Pinoy Big Brother noong October 6 or 26, 2024. At meron siyang boto na 30.66%. So majority. Ang taas ng mataas yung nakuha niyang boto dito. So pinili bilang bagong mukha ng Mang Inasal Extra Creamy Halo-Halo noong March 2025. May interest din mula sa mga luxury brands tulad ng Chanel, Louis Vuitton at iba pa. So maganda yung career, pumapasok lahat ng biyaya dito kay Fiang. So at ito pa, pumirma ng 20 years na kontrata sa ABS-CBN Star Magic. Inaasahan na magiging isa sa kanilang top tier talents. Tapos ito pa, itinayo ang debut EP na Forever Piang na naka-launch noong June 20, 2025 kasama ang concert noong June 22 sa New Frontier Theater. Kasabayan nito ang live performances at fan meet and greet. So ito, isa to sa mapag-uusapan din. Ito yung i-highlight natin ngayon. Sabi dito, live performance daw. So actually, yan yung isa sa naging controversial ngayon dito kay Fiang. So ituloy muna natin, syempre. Bumuo ng love team kasama si JM Ibarra bilang JM Piang. Sumali sa music videos ni Regine Velasquez na ang title ay Wherever You Are and Crazy For You. Ayun. Magkasama rin sa digital series na Ghosting na ilalabas sa July 2025. Ayan. Kasali sa pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ngayong 2025 po yan bilang special participation at sa Tagalog dubbing ng Picnic, isang South Korean film. Alright, so ang dami nga talaga ngayon ni Fiang. So diyan siya nakilala at patuloy talaga yung mga blessings sa buhay ni Fiang. Kasi nga tinangkilik si Fiang ng maraming Pilipino
nagustuhan siya ng mga maraming Pilipino, ng mga nanonood ng PBB dati. Tapos yun nga, kasabay pa rin yung mga followers niya. So yun, kaya mas dumami talaga yung mga tagahanga nitong si Fiang. Totoo naman talaga, physical appearance, may itsura talaga itong si Fiang. So ito pa, Best New Female TV Personality sa PMPC Star Awards for Television 2025. Fandom of the Year Award kasama ang JM Fiang Love Team sa VP Choice Award ngayong taon. So si Fiang Smith ay isang maagang sumikat na teen influencer at milyon-milyong followers ang nakakuha ng kanyang bubbly at authentic na personalidad. Mula sa pagiging tough social content creator, mas lalo siyang kinilala bilang grand winner ng PBB Generation 11. Mula rito, naging modelo siya para sa mga malalaking kumpanya. Nagpasok sa singing at acting, at pasulungin ang showbiz career sa ilalim ng Star Magic. So malayo pa yung mararating nitong si Fiang. Pero yun nga lang, so meron pa lang merong attitude aside sa concert na napansin ng maraming tao. So sabi dito sa mga nagte-trend actually may lumabas daw kasi may lumabas na video sa TikTok na nakita yung ugali ni Fiang ng mga hindi magandang pag-uugali at pakikitungo sa mga nakakasama niya sa stage. So sabi dito, isang TikTok clip ang kumalat na nilalantad ang issue ng disrespect. Sinasabing minsan ay hindi maayos ang pagtatrato ni Fiang sa mga nakasama niya sa entablado. Ito ang naging basihan ng argumento ng ilan na hindi niya kinontrol ang kanyang persona sa concert. So, ayun lang. Yun nga, gaya ng sabi ko kanina, sa kabila ng kasikatan na tinatamasa ni Fiang ngayon, syempre may rin yun, kaakibat na responsibilidad. So, syempre sa panahon ngayon, is iba na. Hindi na katulad ng dati na sa TV lang natin nakikita yung baho or yung tunay na pagkatao ng isang tao or ng mga artista. Ngayon kasi kahit sinong tao ngay sa paligid pwede nang makakuha ng video at anytime pwede nilang i-post pag ginusto nila. So hindi na tayo basta-basta makakapagtago ng ating dark side ngayon dahil nga iba na. Na talaga ngayon, social media na talaga. Hindi kasi tulad ng mga 90s, late 2000s is yun mga nasa media lang. Ano bang tawag doon? Yung mga nasa TV, newscasters, mga ganyan, yung mga naglalabas sa mga, alam mo yun, yung mga issue, ganyan. Pero kasi ngayon kahit sino, pag basta nag-upload lang, nag-trend lang, is pwedeng kumalat agad dyan in just a minute lang. So katulad na nangyari na may kumalat, na video sa TikTok patungkol dito kay Fiang sa kanyang pag-uugali. So, ito pa, mayroon tayo dito nga nakita din sa ating source. So, binabash siya ng madaming tao ngayon dahil sa kanyang performance na napansin ng maraming tao na nanonood sa mismong concert niya at pati sa online na hindi daw talaga maganda ang concert niya dahil hindi niya pinaghandaan ang lahat. At tanging nagdala lang daw ng concert niya ay ang guest niya na mga sikat na rin talaga. So, ayun. So, kung mapapansin din natin talaga sa concert talaga ni Fiang, is mahalata natin na parang hindi siya confident sa mga pinaggagawa niya sa pagkanta niya, pagsayaw niya, sa mga move niya, So, yun lang, marami talagang nakapansin na first time daw na nakakita ng concert na nag-lip sync. So hindi okay, di ba? Kasi nga parang yun nga, napakita talaga na hindi talaga pinaghandaan yung mga bagay na yun, which is syempre ini-expect ng mga audience na nandoon is 100% is performance talaga as in live. Tapos ang masaklap dito, even me nung pinapanood ko ngayong video,
is halata rin sa mukha ni Piang na alanganin siya sa pagbuka ng bibig at parang hindi talaga buhay, no, yung kanta sa mukha, sa facial expression habang kumakanta siya kasi nga sinasabayan lang niya yung tugtog. Meron pa nga doon na isang video na nag-aalangan siyang pumasok, inaabang-abangan niya yung pagpasok ng kanta kasi nga concert yun. Pag nahuli siya, nakita ng maraming tao na hindi sumabay yung boses niya sa tugtog, is mahalata talaga na talaga siya, lip sync talaga. Though meron kasi mga tao na minsan na karamihan sa mga ibang tao is hindi talaga nahalata pag live talaga yung kanta or recorded or lip sync So yun, medyo hindi talaga naging okay at marami talaga mga tao ang na-disappoint sa performance na yun na concert. So, yun nga, malamang siguro dahil nga kilala si na sumisikat, sikat si Fiang. So andun siguro yung word na or sabihin na nating pera-pera, So kaya nga ewan ko, para din sa akin parang ang nagdala lang talaga ng concert is yung mga bisita, yung mga guests niya na nag-perform din sa concert niya. Sa ewan yun lang din ang nakita ko talaga sa concert ni Fiang, sa video niya sa internet na nag-search ako, ganyan. Totoo nga. Oo, talagang hindi talaga maganda yung naging performance doon ni Fiang. Pero so far, goods na rin kasi andun na rin yun, natapos na rin at marami naman ding masayang mga supporters niya nang nanood na nandoon sa concert niya. So ito pa, Forever Fiang concert, bashers, dami nyong problema. Basta kami, solid ang galing. So ito yung sabi ng mga supporters niya. Ginamit ito ng mga tagahanga para depensahan si Fiang. Pero halata sa tono na may tumutulig sa crowd. Pinapahiya silang bashers. So, pagaman marami ang nagtutulak na sold out ang concert at nagpasalamat kay Fiang, iba ang pananaw ng ilang netizen. Sinabi nilang ang concert daw ay mas for fans lang at minsan parang showbiz stunt dahil sa intolerant remarks ni Fiang laban sa bashers. So, ayun lang. Yun lang medyo hindi okay talaga. So, sabi nga dito, may mga highlights dito na nakasali dito, sabi dito is disrespectful behavior sa stage. So, may mga nakunan na awkward o hindi magandang eksena na tinrending. Pangalawa, defensive crowd. Ang bashers label ay nagpapakita na may nagpupuna at may sumisigaw rito. Pangatlo, yun, which is the last, concert na parang fan exclusive. Di daw representative ng mas malawak na market. Nagsilbing reaction sa bashers at hindi para sa general audience. So, yun po ang naging kinalabasan ng concert nitong si Fiang. Marami talagang hindi natuwa dahil sa nakita nilang performance at sa attitude nitong si Fiang Smith. So, kayo po mga kaibigan, mga kachismosa, ano po yung thought ninyo patungkol dito sa ating pinag-uusapan ngayon? Trending na naman itong si Fiang. So, dami nga nagsasabi. Ano na naman itong issue pinasok ni Fiang? Hindi na nawalan ng issue itong si Fiang Smith. So yun, I think hanggang dito na itong video na to. And once again, thank you po ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dito sa ating YouTube channel. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!